kundi ang Panginoong Diyos who called you to serve and to share the Word of God. Amen! Wala matitulog, ha? Kahit wala na yatang mic. So praise God sa umagang ito. A blessed Sunday morning to everyone. Ayan po, I will invite everyone. Pwede po ba tayong tumayo for giving the reverence of the Word of God. If you have the Bible, kindly open your Bible in Ephesians chapter 5, verse 21 to 25. In Tagalog, Efeso 5, versikulo 21 to 25. Ayun. So, ayan na po. Nasa screen na tayo. Sabay-sabay po natin since mama ay ilang naman. Ready, go! 21. Ipasakop ninyo ang inyong mga sarili sa isa't isa sapagkat sa Diyos. 22. Mga asawang babae, magpasakop kayo sa inyong mga asawa gaya ng pagpapasakop sa Panginoon. 23. Ito ay sapagkat ang asawang lalaki ay siyang ulo ng asawang babae tulad ni Kristo na ulo ng Iglesia at tagapagligtas ng katawan. 24. Kung paano ang Iglesia ay nagpasakop kay Kristo, gayon din ang mga asawang babae ay magpasakop sa sarili nilang mga asawa sa lahat ng mga bagay. 25. Last verse, sabay-sabay. Mga asawang lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Iglesia at ipinagkaloob niya ang kanyang sarili para dito. Let me read, allow me to read in English, maybe we have a foreigner visitor. Okay, Ephesians chapter 5, verse 21 to 25, NIV 21, submit to one another out of reverence for Christ. 22, wives, submit yourself to your own husband as you do to the Lord. 23, for the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. 24, now, submit to Christ, also wives should submit to their husband and everything. Last verse 25. Ito naman sa mga husband. Alam nyo mga wives lang? Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her. Let us pray. Lord, maraming pong salamat sa umagang ito for giving all of us the opportunity to worship you and praise you in spirit and in truth. Panginoon, sa umagang ito, whatever po yung mensahe niyo, Lord, na kayo po makikita, kayo po maitaas ng Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, to open our spiritual mind, spiritual eyes, our spiritual heart, so that it able for us to understand, Panginoon, kung ano po ang inyong mensahe sa umagang ito, Panginoon, sa bawat isa. Lord, bigyan niyo po kami ng pagiging attentive po sa inyong salita po, Panginoon. So umagang ito, Panginoon, we welcome your Holy Spirit in the midst of your people po, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, na i-share yung ipaparamdam niyo sa amin to feel your presence sa bawat isa po, Panginoon. Gayon din naman ang bawat isa po, Panginoon, na wala pong uuwi, Panginoon, na bawat inyong anak sa araw na nito, na nagbigay, Lord, ng effort nila, ng oras nila, Panginoon, upang kayo ay sabay sa katotohanan, i-priority sa kanilang buhay, O God, to seek your kingdom first po, Panginoon. Maraming salamat sa buhay nila, Panginoon. Nakikita mo, Panginoon, ang bawat pangangailangan, ang bawat desire ng mga anak, Panginoon. Hallelujah, O God, we pray that you granted, Panginoon, according to your will po, Panginoon, kung ano po ang mga desire nila. Kayo po ang nakakalam. So, umaga ito, Panginoon, muli, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu Santo to speak in behalf of me, Panginoon. Use my tongue, use my mouth as a channel of your word, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, itago niyo po ako sa iyong liburan, Panginoon. At kayo ang makita po, Panginoon. More of you, Panginoon, less of us po, Panginoon. In the name of Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Ayan po. Then, kailangan ng 45 minutes maka po ay lumampas pakisabihan. So, dito po about sa marriages, we are talking about the marriages since we are in the love month of February. So, napili po to yung sa marriages. According po sa next slide, percentage of marriages broken in the Philippines. So, magtataka tayo, one of the essential, topic or matter, it's not only in the Philippines, but worldwide,
regarding for the family. It is a big factor of being, how you handle your family. Sabi pa nga dito, ang ating topic ngayon, the family of God, lang po ang title ko. So dito po, nais ko lang po i-elaborate yung ating percentage of marriages broken in the Philippines. 20% of marriages in the Philippines will be broken, with 82 of such broken marriages involving children po. Kung mapapansin po natin, this is the reality that most of us are the product of being a broken family. Ito po yung realidad. Sabi po dito, according to various studies, the most common causes of broken marriages or separation are the following. Nandiyan po yung marrying too young. Yung pong nag-aasawa ng maaga na wala sa edad, basta tumibok, yun na. Pangalawa, yung lack of commitment. Marahil ang bawat isa, sobrang busy sa trabaho or whatever, sa career. Pangatlo, infidelity or extramarital affairs. So this is very rampant in the Philippines nowadays, especially to those unbelievers, or especially to all young people, or people, Filipino people, that they don't have, the personal relationship to our God. And then yung too much conflict and arguing. So mostly, di ba nag-aasawa na mas maaga, nandun yung conflict nila sa isa't isa. They are not compatible and they have a lot of matter of things na pinag-arguing. So, net incompatibility between partners. Sometimes hindi compatible, basta makita kita, asawa ko, especially pag matanda ka na, sige, asawahin na kita kasi, yun, so hindi po compatible. So yun nangyari. So yun po yung mga dahilan kung bakit po yung mga marriages as of now in the Philippines or worldwide, kung bakit po ito yung mga reasons, mostly kung bakit nagkakaroon, like sa ibang bansa, we have divorce. Pero sa Pilipinas, if you have financially stable, you are capable to do this analog, no? So kung may pera, this, so po, introduction pa lang yun. Bibilis-bilisan ko lang po mahaba. Sabi po dito, bilang Kristiyano, as a Christian, we are privileged to be members of God's family. Amen? So bilang Kristiyano, privileged natin maging member ng pamilya ng Diyos. Sabi, with God as our Father in heaven. Amen? Kung hindi ka nga naman talagang alam ng Diyos, we will call not ourselves as our Father, as our God. Amen? Then with Christ as our elder brother, and with many fathers and mothers, sons and daughters, brothers and sisters. So yan po yung privilege ng magiging isang Kristiyano. But most people know, even they don't have the right relationship to God, and they so-called being called as a son of God. But usually in John 1:12, di ba? That you are the son of God. So not all are the family of God. Kaya sabi dito, bilang Kristiyano, pribileyo natin maging miyembro ng pamilya ng Diyos. Amen. Number 2, sabi dito, even so, we also have duties. O bilang pamilya, may mga duties. Bilang biological family, we have also duties. Sabi dito, duties as members of our human families. Okay? Tayo dito, spiritual family. So we have also duties in our human families. As husband and wives, as parents and children, as married and single. So tatapik po ito, hindi lang po ito tungkol sa ating mga kababaihan. Like what we have read from the Bible and also for husband. This is generalized in the family, and later on we can see about the single, about the brothers. So hindi lang po ito about sa kababaihan. No? So wag affected yung ating mga kananayan dyan. Next, Ephesians 5:31, for this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. Kayo isa na. Di ba kung napapansin po natin, pag tayo nag-aasawa, si babae ay titira na kay lalaki. Pero it depends on the situation. Sometimes you're already married but you're still there in your parents. Right? Say talagang very important that you are ready pumasok. Yung mga magpapakasal dyan to get married, to marry. So please take a note. Di ba hindi yung nakatira pa tayo sa ating pamilya? Sabi dito, for this reason, a man to leave his father and mother. Kaya lang sometimes, it depends on situation, nakatouch pa rin tayo sa parents. But you should first thing to do, pa nag-aasawa, ay maging stable na financially, spiritually, di ba? Emotionally, and everything. Sabi nga, the Christian husband and father. Ano, later
husband. Basta lang ba kayo sa dahil mahal niyo ang isa't isa? Yung ba ang sariling batayan? Mahal kita. Then I will get married. Makakasalang kita. Marami pong duties ang pagiging asawa. Husbands are to love their wives. So dito po, actually, kaya nagkakaroon ng mga broken marriage, dito po tayo bumabagsak. Diba? Sabi dito, bilang mga asawang lalaki, we should love our wives in Ephesians 5:25 to 29. As Christ loved the church and gave himself for her. Amen? As their own bodies, nourishing and cherishing them. So mayroon po, sabi nga nung sa ating nabasa kanina, kung ang mga babae kailangan magpasako, tayo naman bilang mga husband ay kailangan ibigay natin yung pagmamahal na nararapat sa ating mga asawa. Amen? Ito po sa mga married. Diba? Husbands are to leave mother and father. Dahil na sinabi ko yung husband para asawa, biblically, we need or we must to leave our mother and father. But the problem sometimes, mayroon mga mamas boy at hindi maiwan-iwan ang kanilang nanay o tatay. At minsan po, nag-aasawa, nagdidepend sila sa kanilang magulang, sa kanilang desisyon. May mga ganun bagay. This is in reality. This is not only you can watch or see from movies. This is reality na may nag-aasawa si lalaki ay nandun pa rin sa kanilang parents. And sometimes, their mother decided for their own future. Diba? Kaya minsan ito ay isa rin nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng separation dahil minsan ito si babae ay hindi na matatis. But usually being a husband or being the head of the family, you should the one who will get decided sa mga bagay na ito, not your parents. Di sana di ka na lang nag-asawa, forever ka na lang sa magulang. Amen? Yung pala get ready na po, kailangan maging maging firm and you have your own decision at may paninindigan sa buhay. Leaving parents to be joined to one's wife, the husband therefore gave his wife priority over his parents. Amen. Priority daw po natin ang ating mga asawa kapag tayo'y nagsama at iniwan ang ating mga magulang. Hindi po natin priority si magulang. Sometimes, nandun yung pag-aaway. Sometimes, financially aspect, they are giving more to their parents and you have already your own obligation. You have already your own family to feed. You have already your own children. So sometimes may mga ganun na pasikreto pa po na nagbibigay sa parents. It doesn't matter, hindi po siya masama. But make it sure that you are open to each other. That you should inform first your partner. Diba? Wala po masama sa pagbibigay as soon as napapriority mo yung members of the family. So number 3, husbands are not to be bitter toward their wives. Bitter. Yun, marami po na mga bitter. Diba? So marami mga bitter, wala daw forever. So yung pala, diba? Ang Colossians 3:19, husbands, love your wives and do not be harsh with them. So biblically pula ito. So lahat tayo dito, sabi ko mga nag-aaralan ko nito, aray ko, parang, di ba pag-preaching, mo talaga yung walang tuturuan. Di ba? So sabi ko, aray ko, husbands, love your wives and don't be harsh with them. But mostly kasi, usually, especially, yung mga unbeliever na ating mga katatayan. Di ba? Talagang napaka-harsh nila sa kanilang wives. How much more if we are unbeliever? Talaga di ba nagkakaroon pa ng mga physical injuries? Di po ba? Dahil walang pagkakilala sa Diyos. So, hindi naman po dito accepted. Yung minsan Kristiyano ay ganun pa rin. So, biblically, Colossians 3:19, it is the command of God, biblically, that the husband must love your wives and do not harsh with him. Hindi na po February not only the month of heart, February na itong verse na to is applicable. Number 4, husbands are to be understanding and give honor to their wives. Yung pagiging maalalahanin, maunawain. Kailangan maunawain. Minsan kung may red flag si babae, unawain na lang, mainit ang ulo. Di po ba? Pag may mga red, di ba? Ayaw magluto, ikaw paglulutuin, hindi mo maintindihan, hindi naliligo na isang linggo. Pala red flag. Di ba? Ay, bumalik ko, magsahin ka dyan. Ito yung, siyempre, asawa, galing sa trabaho, pagod, away na. Doon na nagiging cause din ng separation. Pero sabi nga dito, kailangan unawain lang po natin ang ating mga asawa.
Pero nagiging excuses pa ang pagiging red flag. Sino kaya nakaka dito, na pag may red flag, mainit ang ulo. Diba? So minsan kapag ang lalaki po ay mainit din ang ulo, mag-aaway na. Pero minsan sabi nga, we believe na yung Panginoon hindi po pinagpapartner ang parehong mainitin ang ulo. Minsan mainitin ang ulo ni babae, mapagkumbaba si lalaki. Minsan mainitin ang ulo ni lalaki, mapagkumbaba si babae. Dahil kapag kalong sila sabong po sa bahay, magliliparan yung plato at mga baso. Diba? Kaya yun ang isang mga reason kung bakit sinasabi dito, one of the reason for separation is the incompatibility. You are not compatible. Bakit mo pinakasalan yan? Because of what? Diba? Dahil before, masyadong pang ngayon malakas ang inyong feeling sa isa't isa. Ay nung kinasal na kayo, nagliparan ng mga plato. Diba? May mga ganon. Nakikita mo nga yung sa Facebook, una, very special girl na kasakay din sa motor, no? Very special. Nung mag-asawa na nila, yung asawa niya lang nagdadrive at nag-aakot. So yun po yung reality. So special na po sila kapag nililigawan pa lang. Sabi nga sa First Peter 3:7, husband, in the same way, be considerate as to live with your wives and treat them with respect as the weaker partner, as hears with you of the precious gift of life, so that nothing will hinder your prayer. So isa pala ito, kailangan natin to be considerate, kailangan natin unawain ang ating partner para ang ating mga panalangin ay walang hinder, walang balakid. Tama nga naman, kunwari ikaw ay mag-preaching, kunwari kayo mag-Bible study, kunwari kayo mag-aating prayer meeting, tapos inaway ka ng asawa mo, na hinder na yung panalangin mo, nasira na ang mood nyo. Although sometimes mahirap po talaga to control our emotion. Diba? Madali pong sabihin na whatever the status of your life, still yung paglilingkod natin sa Panginoon should not be changed. But you know, sometimes it's difficult sa ating puso when we are emotional. Sino po dito nakaka-get over na when we are emotional? Madali pong i-fake, no? But usually it will manifest from ourselves. If we are get mad, if we are angry, mag-manifest po yan. Ako po talaga sometimes pag masama ko, mahirap po talaga. Kasi gaya po, may share ko lang, makahabang teaching ko. Nagkaroon ako ng yung sa gym usually, nagkaroon ako ng kasagutan. Kasi yung place ko ay niya to be cut, to be short in the story. Then after that, talagang sinugod ko siya. Pagod ako sa cycling. And then after that, nag-set up na ako for another yung group class. Dinilong niya yung place ko. Nandun na, pagod na bike. Talagang sinugod ko siya. Inaway ko siya, ba't minumubyan sa akin yan? Sabi niya, maluwag ng sarapan. And you should be the one who adjust, not me. Okay? Sabi ko, matagal na ako dito na nag-gym. Never I touch anybody's equipments for my own sake. Tapos yun, wala na ako sa'yo, hindi na ako nag-gym, nag-book out na ako. Nag-book out na rin siya. But tinaabangan ko siya kinabukasan, wala na yung galit ko. I want to approach and ask for sorry. Even, alam kong hindi ako mali. Pero alam niyo po, nakakatawa din, Monday nakita kami, binati ko siya. Sabi ko, sorry kasi pagod lang ako. And then okay rin siya. Tapos may nakakita na isa namin kasama, in-approach niya ako, tinawag niya ako. Larry, I like what you did. The more kitang nirespeto. Natouch ako kasi yung pa mga bagay na gano'n, yung pagiging mapagkumbaba sometimes. Alam mo, nakikita ng ibang tao na kasama mo, alam mo, natouch ako, sabi niya, I give you more respect sa ginawa mo. So natouch ako, napaluwa-luwa ako, sabi ko, ay wala naman ako, panagalit ko kasi, parang lang mailabas. Pero usually, wala naman ako sa akin. So sometimes pala sabi ko, nagiging natin yung respect by doing that small things sa ating kapwa. Di po ba? Kasi mabigat lang sa loob, sabi ko, ay, ngayon nalaman ko na isa pala para maging ng respect is minsan yung pagpapakumbaba natin. Na kahit tayo ay di mali, tayo pa rin ang magbigay, mag-approach at humingi ng paumanin sa tao. Wala yung mawawala. At ang sarap sa pakiramdam. Di ba? Ang sarap sa pakiramdam. Sino lang po, baka humaba. So, di ba? To provide the necessities of life. Yan, to provide. Ano po ba yung kailangan natin ibigay?
bilang duties ng pagiging tatay. Ibigay natin yung pangangailangan ng ating mga anak, education, their mga necessary na kailangan, pagkain, damit, bahay. Now, this is the question. Minsan nag-aasawa tayo, hindi naman tayo handa, walang bahay na uupahan. Hindi mapag-aral dahil walang stable job. Di ba? Sabi dito, being a father, you should give the necessities of your family to provide your children. Paano mo may bibigay pa kailangan kung sanggol pa lang ay wala ka na pambayad sa ospital? Wala kang pambili ng gatas at aasa ka pa rin sa mga magulang mo. So isa yun sa naging nagpagpapahirap kung bakit yung family natin hindi nagsasaksin sa buhay. Sabi nga, a man who fails to do so is worse than unbeliever. Kapag tayo daw po ay gano'n, mas ma-worse pa po tayo sa unbeliever. Sa mga hindi po, sa mga tatay na hindi po sila sa kanilang pamilya, responsible. Number 2, not to provoke the children to wrath. Lest by your continually finding fault with them. So ito siguro usually nangyayari, no? Na minsan pinupurok natin, yung nahanapan natin yung mali, yung ating mga anak or member of the family. Diba? Sometimes ang nangyayari ito sa atin, lagi natin, parang si Papa naman, ako mali, lagi na nakikita. Parang yung kantang, ni Freddy Aguilar, ako ang nakikita, ako ang nasisisi. So usually, ganun mo nangyayari, lagi na lang sisi ng sisi. So sabi nito, they should lose all courage and despair of ever blessing you sa ating mga anak. Number 3, to provide for spiritual training of the children. So ito po, kailangan being a father sa mga katatayan, sa ating men. Sabi gano'n, we should provide a spiritual training, bringing them up in the training of the Lord. By what? Siyempre, yung pagtuturo sa pagbabasa ng Bible, sa mga ministry, sa pagpapaawit ng mga awiting makalangit, doon po na-start natin na maging open yung kanilang isip para mag-bring up at mag-train sila sa ngalan ng ating Diyos. Bringing them up in admonition of the Lord. Amen? Then, to provide loving discipline as necessary. Kailangan din po natin discipline, hindi puro pabebe. Diba? Kasi mahal natin yung mga anak natin. Usually, ayaw natin pinapano. Usually, ayaw natin napapagalitan. Usually, ayaw natin, diba? Kasi mahal natin eh. To provide loving discipline as necessary. If necessary, we have to give. Biblical din naman po yun, di ba? Na kailangan, sabi niya, even as our Heavenly Father discipline His children. Kahit po tayo, dinidisiplina tayo, pinapano po tayo pag matigas na ulo, tinatapik tayo. Minsan kasi pag matigas ng ulo, being a child of God, pinapalo din tayo at tinatapik ng ating Panginoon. So ganun din po tayo sa ating mga anak. Walang masamang disiplina, though it may be unpleasant at the moment. Kaya minsan nga ako, may pasensya ko sa anak ko. Talagang kinukontrol ko yung sarili ko kasi pag ako rin nagalit, nakakalimot ako. Pero ang sinasabi ko, hindi porky na pinapakita ko yung pagmamahal ko sa iyo at all the time. Na kapag nakita ko yung mga ginagawa mo na itutulirin ko, hindi pwede yun. Because if love really your children, you will not tolerate them. Diba? Pag tinulirin mo yung mali nila, kanalakihan nila, akala nila ay tama. Masasabihin lang yan, hindi mo umahal dahil pinalo mo ko. Ipakita mo na kaya kita pinalo at gusto kita i-correct dahil mahal kita. Dahil paglaki mo, gusto ko maging maayos yung patutunguhan mo. Kasi pag tinulirin natin, akala niya tama. At akala mo lang sasabihin naman sa'yo, hindi mo umahal dahil pinalo mo. Actually, mahal kita kaya kita pinalo. Para may tama yung bawat pagkakamali mo ngayon pa lang. Diba? That is the part of the discipline. Next. So, Ephesians 5:22-24, ito yung kanina, no? So, number 2, the Christian as wife and mother naman po. Sa ating mga kananayan, ano po ba yung duties nyo? Huwag naman po sana yung magmalitis sa kanto, ano? Hindi po yung duties sa ating mga kananayan. So, sabi dito, wives are to submit to their husbands. So, ito po, marami rin po yata nag-fail yung ating pag-submit sa asawa. Pero in reality po, hindi lang po sa drama, hindi lang po sa pelikula, hindi lang po sa reels, mas marami pong sigang naman. Di ba? Pero ako po talaga ay hindi po pwede, ayoko nang sisiga-siga. Di ba? Kasi ayoko na mas dominant sa akin. Pero actually, may mga lalaki na pinababayaan ng gano'n. Dahil mahal mo? Oo, mahal mo, pero sa tingin ko may mali. Because if your wife is respecting you, means love your husband, magpapasamit siya.
Diba? Pero alam mo, mas maraming siga nowadays, di ba? Yung mga asawa nila, yung sa lalaki. Pero actually, sabi dito, wives biblical are to submit their husband. As the Lord is fitting in the Lord, and everything as the church is subject to Christ. So ito po yung mahirap po talaga. Kahit mga Krisyano na tayo, minsan mahirap po mag-submit. Di po ba? Pero ito biblical eh. Kung Krisyano ka at mahal mo ang Diyos, at mahal mo ang asawa mo, magsasubmit ka. Kasi it is command by God. Biblical. Number 2, wives are to respect and love their husband. Respeto ba? Love and... Siyempre, pagka-love mo, nandun yung respeto. Kailangan din po natin yung respeto. Di po ba? Not just to submit, but to do so with respect and love for their husband. Hindi lang daw po yung pagrespeto. Yung pagmamahal natin, yung mga kababaihan sa kanilang mga asawa, which older women should teach the younger women. So usually, dahil minsan sa kabataan, yung mga babae wala pang enough knowledge how to handle being having the partner or husband. Sabi dito, yung matatanda naman dyan, yung mag-share naman ang kanilang mga experiences. Yung sinasabing pauwi na mapunta ka pa lang. Diba? I-share kung paano how to handle. You can share your problem para maayos po. Next. In Titus chapter 2 verse 4, then they can urge the younger women to love their husband and children. Ito pa rin po yung duties of being a mother. To love their children, Titus 2:4, which ought to be natural. Natural, ano yun? Ibig sabihin, not to be like fake or pakita ano. So natural yung ating pagmamahal. Yet, sin can lead to a proper affection. Amen? So kailangan pag yung lack of proper affection natin sa ating pamilya, sa ating mga anak. So nandun pa rin siguro yung affection. Pero minsan, in reality po talaga, no, sa bilang pamilya, sa mga anak natin, wala na po tayong mga affection, no? Minsan, busy po tayo sa trabaho or whatever, busy sa bingo, busy sa marites. So wala nang affection po pagdating ng bahay, mababato mo, wala pang sinain, wala pang naghugas ang plato. Wala ka talagang affection. Dahil pagdating mo, pagod yung bibig mo mamarites, pagdating mo, wala pang sinain. Talagang mababato mo ang iyong anak. Diba? Nag-e-FL lang ka na. So, yun. Kaya walang affection. So, pero sabi, dapat meron tayong affection. Pero alam mo, mga kabataan, mga anak, ipakita nyo that you deserve the affection from your parents. Then, kung hindi mo ginagawa yung obligation mo, being a member of the family, paano na naman ma-affection? Ibig bigyan ka ng baon ng parents mo pag uwi. Baka sapok pag uwi. Di po ba? To manage the household. Mother, kayo po may nagmamanage ang household. The primary responsibility of the wife and mother. Household. Diba? Ay! Titus 2:5 and 5:14. Wala ba? To provide spiritual training when male leadership is lacking. So, kailangan po, support na tayo sa ating mga husband. Minsan yung ating mga husband is busy sa ministry or busy sa business, busy in everything. Sabi po dito, being a wife, suporta. Ikaw ang sumuporta para, di ba, para naman doon, pag naglalak na ng leadership, ikaw yung assistant manager kumbaga sa bahay. Ikaw yung magti-training. Pero kung sasapawan yung CEO mo, baka mas-CEO ka, manager ka lang. Pag wala yung CEO, ikaw manuman, kung nandiyan yung CEO, tahimik ka lang sa gilid. Magpapasabit ka pa rin. Ganun yun. So sabi, the leadership is lacking, nandiyan po. Dito nga po sabi, Timothy's mother and grandmother were believers. Evidently, his father was not, which is too often of the history. Di po ba? Ito ay reality. Sa ating pong family, we are not all Christian or believer. Amen? Mostly po, ang mga kananayan, ang mga believers. Ang tatay ay hindi po believer. So dito po tayo nahihirapan. So dito po tayo nagkakaroon ng conflict. Kasi po, we are all believers. Our parents are believers. And then our husband is not believer. Or one of our partner in believers is not a believer. Sometimes nagiging hindrance pa po yung member of the family mo para hindi ka pa-attend sa church. Amen? Minsan nagiging hindrance po sila para hindi ka maka-attend sa ministry. Kasi hindi sila believer.
Naalala ko na may mother ko nung binato nga ako ng plato. Baka naman lumagpas sa langit kasi umaga at hapon, nasa church ako. So pag ganun ko sa na-believer, hindi nila naunawaan. At ako yung young people, kahingitan pa lang. Uso pa yung radyo, wala pa TV, nawahalata ko ba edad ko? Wala pa TV. So mostly radio. Pag dumarating na yung father ko, pinapatay ko na po. Kasi galit na galit po yun. At alam mo, sabi ko lang, ano po bang gusto nyo? Maging drug addict ako, maging lasinggiro sa kanto, or magsisilbi ako kay Lord. Mas gusto nyo po ba yung napapariwala ang anak nyo kaysa sa nagsisilingkod sa Panginoon? I don't think so. Di po ba? So hindi nila naunawaan. Nagkakaroon ng hindrances minsan pag hindi sila believer at nagkakaroon ng salamat sa malamig. Next, Ephesians 6:1. Children, ito na sa mga children naman ha. Tapos na tayo sa mga kananayan, sa ating mga katatayan. Ito sa mga anak. That's Christian as a child. And single. Yes. Duties. Ano po ba yung duties of the children? To obey their parents. Ephesians 6:1 and Colossians 3:20. Ayan po yung verse na hinahanap yung pastahan. To obey their parents. In the Lord, for this is right. In all things, for this is well, pleasing to the Lord. So, kumusta naman po yung ating mga single children? So, marami rin pong lumalagpak dito. O mga kananayan, masunurin ba yung mga anak? Ako, parang hindi sila agree. Ha? Yung mga mothers natin dito, masunurin naman. So, sabi dito, to obey their parents. To honor their parents. The first commandment with promise. In Exodus chapter 12 verse 20, verse 12, by providing for their welfare in later years. So sabi dito, dapat po tayo ay maging masunurin bilang mga anak. Ito laging sinasabi, di ba? May mga ministry tayo, young people and single. Di ba? Napaka-active mo sa ministry, pero sa bahay, hindi ka naman active. Di ba? So nandun na nagkakaroon ng conflict, kaya minsan pinapawalan tayo ng mga magulang natin. Bakit? May ministry dyan, dito ka sa bahay, hindi ka mapapagod sa pinggan. Diba? So doon po nasisilip. Ministry ka na ministry, ML ka lang ng ML dito. Hindi ka masali, hugasan na dyan. Hindi ka nasasahin. So hindi tayo nagiging masunurin sa ating mga magulang. Diba? Napagdaanan ko rin po yan, kaya alam ko. Naghahabulan pa kami ng mother ko sa sobrang tigas ng ulo ko. Pero alam nyo, pag naging mature ka na, naging magulang, maunawaan mo, yung mga pinagdaanan mo ay mali. Pero habang bata pa kayo, mga kabataan, na-enjoy nyo. Parang akala yung tama. Pero kami ng mother ko, before nabuhay pa siya, naghahabulan pa kami. Di ba? So ganun po nangyari. Then later on, na-realize ko, when I was 9 years old, namatay mother ko, mahirap pala ang walang nanay. Lahat kami sariling sita na lumaki. Bahala kayo dyan. Kasi yung tatay, nagtatrabaho yan. Kung kailangan gabi. Ikaw, bahala ka kumain ka, bahala kung nagsahin ka, bahala kung papasok ka sa school. Di ba? Yun ang napakahirap. Kaya ngayon pala may mga nanay. You are blessed. Kasi may magulang na nagtitimpla ng kape sa inyo. May mga nanay na naghahain ng pagkain sa inyo. Pero hindi naman kayo PWD ha, malaki na. Huwag niyo hayaan yung mga nanayan na patuloy magbibigay. Siyempre, help them, help yourself. Para maging responsible at makatulong. Next. Colossians 3:20, children, obey your parents in everything, for this is to the Lord. Yun ang mahirap po, di ba? Children, active tayo sa ministry. Ang tanong, sabi dito, obey your parents, this is praises to the Lord. Ang tanong, kung hindi ka naging masunurin, nasa ministry ka, active ka, na-please mo ba si God? Na-please ka ba si God bago ka umalis, pumunta sa ministry mo, marami hugasan na sabi ng nanay mo pag na, bago ka pumunta sa church, pakihugasan ng pinggan. Ngayon, lumayas ka, pumunta ka sa church na hindi mo hinugasan ng pinggan. Do you think God will blesses you? Eh hindi, ayan ang malinaw, Colossians 3:20. Obey your parents in everything, for this is blesses to the Lord. Ibig sabihin, pag umating tayo sa ministry without obeying our parents, para tayong ipokrita. Di ba? Parang dinaya lang natin yung sarili natin na sabi, active ako sa ministry and I want to serve the Lord. But the problem is, nasunod mo ba yung utos ng Panginoon? Na first, obey your parents.
kung blank ka pa lang doon, wala nang sense, worthless na yung ministry mo. Amen? Ilagpak ka na sa unay. Mahirap bang tanggapin yung ministry mong ginagawa mo ngayon is worthless. Bakit? You disobeyed your parents na yun ang unang utos para ma-bless mo ang God. Do you think nasa ministry ma-bless mo ang God? Yung pala yung pinaghugas ka ng pinggan sa bahay niyo bago ka umalis, hindi mo nagawa. So, ginagawa natin parang kaplastikan na happy-happy tayo, nakapag-serve kay God. Di ba? We are raising our hands with pa-cry-cry, pero di ka pala naghugas. Pag uwi mo, galing sa ministry, ayun na bato pa ng plato. Pero iba na naman ang pakiramdam. Di po pa. Para sa church lang tayo with peace of mind, pagdating na bahay, walang kapayapaan. Kung gusto natin ng kapayapaan, both church and home, we should abide and we should obey our parents. So mga kabataan ha, narinig niyo ha, recorded yan. To utilize the advantage of being single. Paano po ba natin may-utilize being a single? Ano po ba nangyari sa mga single ngayon? Hala, punta roon, punta dito, punta doon. Diba? Kung sabi dito, how you will utilize yung advantage ng pagiging single mo. Use your freedom to increase your service to God. Don't use your freedom to do whatever you want. Amen. The freedom is giving us not to abuse. Binigay po yung kalayaan ng Diyos, but it doesn't mean that we can do everything that we want. Mayroon po mga conditions. Don't be selfish with the extra time and freedom you have. Don't begrudge others who may not do as much as you because of their other responsibilities, being a child or spouse. Ito yung nagiging grudges tayo sa iba, no? Minsan, pumapasok dito yung silipan. Lalo na sa ministry. Bakit si Ganon? Ganyan. Bakit Ganon? Hindi po na iwasan. Lalo na po sa mga ano, ba't si Ganon? Si Ganon sa ministry. Bakit Ganon? O ikaw, lagi kang late. Ikaw rin naman, lagi ka. O, di ba? O ikaw, balik ka lang po. Di ba? Hindi na pasok ko eh. Doon nagkakaroon ng ano. Di ba? Yung ating devotion, sabi nga kanina, umaga, na huwag po tayo, do not judge other. Magtulungan po tayo. Bilang mga magkakapatid kay Kristo, hindi po nagsisilipan. Di po ba, hindi yung ating mahinang kasama natin ay idadaw natin. Kailangan, kung sino ang kailangan, ma-lift up natin. Di ba? Kung hindi kailangan ng ating member na isang marites, mamarites na rin natin. So kailangan na sabihan, sabi nga, in private, sabi nga po ni Devote, sa devotion ni Sister Lisa, na we should not judge or to say something against that person in public. What you should do is to approach that person and talk to her or him in private para hindi po siya ma-embarrass. Amen? Huwag invite lang maraming tao. Sasabihan mo siya sa kanya. So yun po. Number 2, to watch out for the danger of being single. So sabi nga maraming palang dangers ang pagiging single. Temptation, make an effort to develop of a close relationship with the Lord. Amen? So yung lagi po being a single in temptation. But if we give an effort as we develop our close relationship with the Lord, minsan po ay napaglalabanan po natin yan. Amen? Mayroon po tayong conviction. Mayroon po always the Holy Spirit remind us and convicting us na anak, mali ang ginagawa. Amen? So yun po, marami pong dangers ang pagiging single. Loneliness, accept invitation to be with others, initiate opportunities to be with others. Minsan po, di ba, tayo minsan malungkot nag-iisa. So why don't we put ourselves and our colleagues to be associated with them? Sabi nga masarap makipag-associate sa mga kapwa. Huwag kang makikipag-associate sa mga unbeliever. Yung mga hindi Kristiyano, dahil iba yung mindset nila. Pero pag bigasin nila, nakipag-associate ka with your fellow Christian, yung mga ministry yun, the more ka, hindi ka na matulungkot sa iyong sarili. Diba? Na mag-join ka na rin sa ministry at hindi mo napapansin being a single. Kung before, wala kang ministry, unti-unti ka makaka-join sa ministry at di mo napapansin in your own little ways, nakakapaglingkod ka na sa Panginoon. You can utilize yourself being a single
It doesn't mean that you are single, sabihin ay wala magpapawal sa akin. I have the freedom, I can go anywhere, I can do what I want, kasi wala pa akong responsibility. Pero sabi ng Lord, being a single, making sure to utilize ang ating time, ang ating freedom to serve God sa ating buhay. Amen? To watch out. Next, to remember that you are in the family of God. Being a single, always remember that you are belong in the family of God. Baka ko ay napapariwala na at hindi na po natin naiisip na ako pala ay member ng pamilya ng Diyos. You have many mothers, fathers, brothers, sisters, and children. Make the effort to develop and utilize this relationship. Minsan sa ating buhay, we have the biological mother, fathers, brothers, and sisters. In the spiritual family also, we have also here, if you trust that person, if you have a private problem, that it's very difficult with someone else that you don't trust them, pwede niyo pong ibahagi na kung may problema, may kagbigatan aside from God, mas iba po yung ating ibabahagi, yung bigat na nararamdaman natin sa taong na pagkakatiwalaan. Amen? Mayroon po natin kananayan, katatayan, o kaate, kapatid sa ating simbahan, sa ating family of God na sinasabi. Marami po tayo. Kaya minsan huwag po natin sarilinin dahil mabigat. Huwag natin tintibin, sabi nila may likod pa. Diba? So yun ang pagiging family of God. Next, in Matthew 6:33, sabi but seek first the kingdom and His righteousness, and all these things will give into you as well. The Christian as disciple naman. So marami pong duties. Kanina, mother, father, children. Ngayon naman, being a Christian as a disciple. Ano po yung duty natin? Putting the Lord before the family. So lagi po natin tatandaan, kanina we have to prioritize our family, but sa ating Diyos, laging sinasabi na kailangan natin i-priority lagi ang Diyos over our family. Of course, we are to love our parents, spouses, and children. Yet, our love for the Lord must come first. Amen? Kaya nga sinasabi for those who want to obey me, go take up your cross and follow me. Yun ibig sabihin, kung mahal mo ang Diyos, uunahin mo siya sa kanyang buhay. Kung nais mong maglingkod sa Diyos, over your career, over your family. Kaya minsan sasabihin pag ang believer o one of your member of the family, napipigilan mo talaga now. Nasa sayo ang decision. Kung gusto mo ma-overcome yun. Minsan sasabihin na hindi po ako makapaglingkod sa Diyos dahil ayaw na magulang ko. Against yung family ko. Now, kayo po ang magdi-decide at doon po makikita at being a Christian as a disciple kung kaya mong ipaglaban ang Diyos sa buhay mo. Amen. Kaya po ba natin? Ang ating family natin, all of us are a Christian. So sometimes they used by the enemy to hindrance us to continue serve the Lord. Pero nasa atin po yan kung tayo susuko, kung tayo paglalaban na patuloy. Sabi nga, we must what? To overcome our family. We have to prioritize God. Otherwise, we are not worthy to be called His disciples. Kita mo na disciples. Napakabigat po ng salitang disciples. Kailangan mo i-give up everything what you have to become 100% disciple of Jesus Christ. Baka sabihin mo, are you a disciple? Yes, I am a disciple. Why? Napakabigat ng salitang disciple. Priority po natin yung ating Diyos sa lahat. Even in our families, over our career, and everything in life. Sabi nga dito, otherwise you are not worthy to call His disciple. Di ba napakasakit? Hindi tayo worthy. Only then will Jesus view us a member of His family. So become a member of family, we should be a disciple. And being a disciple should be what? First sa ating buhay. Priority. Number 3, by putting God in His kingdom first, our family will benefit more. Kapag ating po dinagay ating Diyos sa ating ang buhay, kanyang kaharian una sa ating mga pamilya, magbe-benefit po tayo more
God's providence will help provide our families need. Yung po yung sinasabi, no? Sometimes pag linggo, di ba? Since ye first the kingdom of God. Sometimes pag Sunday, marami labahan, hindi ka muna magsisimba. Sometimes pag Sunday, may birthday si kumari, hindi ka muna magsisimba. Sometimes may outing sa beach pag Sunday, hindi ka muna magsisimba. Sometimes may trabaho, ay, naku, wala na akong pagsain. Kailangan mo muna magtrabaho para may pagsain. Pero ang sabi dito, if we put God and His kingdom, we will benefit more. By what? If you have faith, if you obey God first and seek His kingdom first, and then the blessings will come, will follow. Ito napakahirap ito sa isang tao. Napakahirap ito. Lalo nasasabi mo yan siguro dahil wala ka, marami yung pansaing. Nasasabi mo yan kasi napapakain yung pamilya mo. At nasasabi ko rin sa iyo na wala kang faith sa Diyos. Dahil kung may faith ka, whatever happens sa buhay mo, pag inuna mo siya, God is encouraging you to seek His kingdom first. And then, believe by faith that the blessings will follow. Amen? Pero kung inuna mo pa yung trabaho mo, hindi mo pa alam dyan, may nagsalbo ka, hindi yung blessings. Pero pag inuna mo yung kingdom of God sa buhay mo, sa career mo, sa business mo, tingnan mo yung pagpapala. Diba? Yung pagpapala in disguise, sometimes you will not appreciate. Sometimes we are not aware na yung pagpapala ng Diyos sa buhay natin ay maapaw. Bakit? Minsan kayo Kristyano nakikita lang yung problema. Amen? Ang nakikita lang yung mga negatives, yung mga problema. Sabi nga po nila, always count your blessings than your problems. Sometimes may mga blessings tayo that we don't expect. And may mga blessings and prayers tayo na we don't expect. Pero binibigay ng Lord. Doon pa lang magpasalamat ka. Iyon po ay blessings. Amen. Blessings po na humihinga tayo. Blessings po na nakaupo tayo dyan at nakikinig yung salita ng Diyos. Amen? Yung po ang sinasabing blessings. Diba marami pong tao ngayon, pag napapanood ko nga po yung mga nagda-dialysis, sabi ko, Diyos ko, mag-exercise na ako. Ayoko matulad sa kanila. So, di ba, kailangan unahin natin yung Panginoon and we also live in a healthy lifestyle. At lagi po sinasabi, our body is a temple of God. Amen. And being a temple of God, we must taking care of our body and do not abuse. Di po ba? Kasi temple ng Holy Spirit. Next, 1 Peter 3:1-2 writes, in the same way, submit yourself to your husband, so that if any of them do not believe the word, they may be won over without words by behavior of their wives. Yun. Mag-submit tayo. For example, mga kananayan, your husband is unbeliever. Okay? Ngayon, galing ka sa church at nagtatalak ka. Paano natin ma-offer? Sasabihin naman ng asawa mo, kita mo na, galing mo lang sa simbahan eh. Nagbalitis ka muna, tapos pinalakan mo ko. Ang sinasabi po dito sa verse na ito, kailangan po i-apply po natin, being a wife, ipakita natin yung salita ng Diyos at pag-ibig ng Diyos na kahit hindi po tayo nagbabahagi ng kanyang salita, nakikita po sa ating action. Amen? Ngayon, kapag ang action mo hindi pa rin nagbabago, nagsisimba ka, maraming ganyan, na pagdating mo ng bahay naman, talaga ng asawa mo, hindi nakikita yung pagbabago, di ba? Meron pa nga nagsisimba, makikita mo, nagsusugal, nagbibinggo, nakikita mo, sumisimba, nag-iinom. Now, kung ganyan ang pinapakita mo, hindi mo kaya mag-uwi ng asawa mo. Ngayon, kung gusto mo ng pagbabago, at kung binago ka talaga ng Diyos, 2 Corinthians 5:17, kung talagang binago ka ng Diyos, makikita yan sa buhay mo. Magmamanifest sa buhay mo yung pagbabago. At mahirap sabihin na, nagbago na ako, pero sa salita lang. Pero alam mo, kapag ipinakita mo, babae, ina ng tahanan, at unbeliever ang iyong husband, pinakita mo yung pagbabago mo. Uy, dati sugarol ka. Dati maritis ka sa kanto. Ngayon, may naghahain mo naman ng gabi pag-isip. What a wonderful and amazing you've done to me. Di ba? Yung parang sabihin, ano ba ang nakain mo? Sasabihin pa, may lagnat ka ba? May lagnat ka. Sabi na nakain mo. Sabi mo lang, nagsisimpan ako, nakain ka sa preaching. Ganito pala dapat. We have to show our changes in life. Not by talaga, saan ba church yan? Makapunta lang. Pwedeng gano'n na mangyari. Dahil encourage mo yung asawa mo. But if you don't
the more sasabihin ng asawa ko, tigil ka nga kamamay mo study mo dyan. Magtigil ka nga nililinis mo, nasasayang ang yung chinelas mo ka pupunta sa church, and yet, hindi ka nagbabago. Marites ka pa rin. Di ba? So, kailangan natin magbabago. Although it is not uneasy for us, sometimes, but it's possible. One thing we can do is to submit ourselves. And let's surrender ourselves, di ba? Na talaga na yung isubo mo yung sarili mo. Madali naman ang pagbabago if you let our God to change you, to transform you. Now, kung sasabihin na keep on saying that, God, Lord, I want to change, pero yung sarili mo hindi mo tinutulungan, hindi mo magbabago po ang buhay mo. Ipakita mo so that the other people who can see you ay maroon din ang pagbabago. Di po ba sasabihin ano bang gamot ang nainom mo at nagkarera? Madali lang, capsule of Jesus Christ who changed my life because I surrendered to Him. At siya ang gusto, ang pinuto ng buhay ko at hindi na yung sarili ko ang mas susunod. Yun, we will encourage our husbands, our member family by doing that. But if you don't change, I don't think so. At sila po yung magiging hindrances pa. At kapupulaan ka bilang Kristiyano. Amen? By way of example, yun, sinabi ko kanina, we are to influence their unbelieving husband. Diba? So we can influence other unbelieving members of the family. Usually, ganun po nangyayari pag may nakakilala ang isa, tapos pinakita pagbabago, halos lahat ng buong pamilya nagiging Kristiyano. Kasi naman yung pagbabago talaga nila. By the way of instruction, so fathers will to instruct their children so we can teach other members of the family. And also, if you're a believer of God, you can also share the word of God sa iyong bahay, sa iyong tahanan. Diba? We can teach our members. We can share how good is God, how faithful our God na pinakita at pinamahagi sa ating buhay. Next, conclusion naman natin. Amen. Conclusion. The nuclear family is a wonderful blessing intended by God to consist. Nuclear family, nuclear meaning we consist of a complete members of the family. We have the mother, the father, the children. The sad reality most of the Filipino nowadays are broken family. Some of the Filipinos are product of being a broken family. So ano po ba ang sabi po dito, paano po ba natin mag-maintain para po makompleto po ang nais ng Diyos sa God of family, yung buong pamilya natin. Although we are a product of a broken family, pero pagkaroon po tayo ng sariling pamilya, ayaw po ng Diyos, pamilya ng Diyos, na magkawatak-watak tayo. At ang gusto niya ang buo, at ang lahat ay naglilingkod sa Diyos naman. Husband and wives who love and respect one another. Parents who love and discipline their children. If we love our children, we must discipline. Children who honor and obey their parents. Yung mga anak na honor na sinusunod ang kanilang magulang. Amen. As a Christians, our familial duties are clear. Whether as a husband or wives. Ang ating pong Christians' duties. Tayo po'y maging husband, maging wives, whether as parents of children, whether as a married or single. May our faith in Christ lead us to be the best spouses and parents, the best children, singles we can possibly be. Hindi po biro ang family matter. Dito po nakasalalay yung ating pagkatao, yung pagkabuo ng ating pamilya. Kung ating naranasan in the past in our families that are broken, make it sure kapag tayo ay bubuo ng pamilya na hindi natin naranasan. Make it sure na ang mensahe ng ating Diyos sa umaga ito na may apply po natin as Jesus Christ is the center of the family. At tiyak po ay lahat tayo yung sasaksi sa buhay. Amen. At tiyak po tayo bago papasok sa pag-aasawa, stable po sa lahat. Diba? Emotionally, spiritually, financially, yung hindi po tayo aasa sa ating mga magulang. At hindi po natin ipaparanas sa ating mga magiging anak
yung paghihirap na naranasan natin. Amen? Minsan po kasi kung naranasan natin, parang gusto mo na namin paramdam sunod na ganyan din ang naranasan namin. You have to do something para mag-iba. Diba? Para yung naranasan mong paghihirap na hindi mo naparamdam. Yung naranasan mong pagiging broken family na hindi mo maranasan sa sarili mong pamilya. Why? Because you obey God. Why? Because God is the center of our family. Pag hindi po Lord ang sentro ng ating pamilya, madali talagang bumitaw. It's not that easy. It's a very sensitive matter of being a family. And nowadays po talaga, mahirap ang kumpleto ang pamilya. Amen. You are blessed if your family is complete. But we are complete spiritual family here. If you experience in previous life that you are a broken family, but praise God. As a spiritual family, we are complete in the name of Lord Jesus Christ. We have our Father, we have our mother, we have our brothers and sisters in Christ. Kaya pag broken family ka, huwag mong isipin na nag-iisa ka, na wala kang tatay, na wala kang nanay, na wala kang ate, wala kang kuya, because God is always there. All around po siya. Lumapit ka lang. At kung gusto mo ng biological, yung mga kasama sa church, as you trusted na magkulang kapatid, di ba trust mong kaibigan, pwede mong pagsabihan ng problema, you share your problem, huwag mong sarilinin, huwag ka magkakaroon ng self-pity, na ganito ka lang, na wala kang maabot, na hindi mo kaya, because you can do something about this if you have God in your life. Amen? Kailangan natin ng motivation. Find someone who motivates you and not to discriminate you or to put you down. Iwasan mo yung mga taong ganun. Don't separate yourself from that kind of people who will not, motivate you and encourage you. And be friendly to those people who encourage you, motivate you in that, and bring you into Christ. Amen? Tayo po ito ngayon. Hallelujah. Music ko ito lang gamitin yung hallelujah. 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 Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, we thank you for your wonderful message. Panginoon, sa umagang ito, patuloy ka namin pinupuri. Alam po namin, Panginoon, hindi lamang po sa Pilipinas, hindi lamang po, Panginoon, sa ibang bansa, but worldwide, family matters, O God. Ang isa sa mga sensitive issue sa aming buhay. Isa po sa pinaka-sensitive po, hallelujah, yung pagkakawatak-watak ng bawat pamilyang Pilipino. Hallelujah, Lord. So, umaga nito, Panginoon, we submit ourselves to God. Hallelujah, Panginoon. If we feel, if you experience of being a product of a broken family, always remember that God is always with us. Always remember that we have our complete parents that we can find to Him. Hallelujah, hallelujah. We continue to worship you as we sing, yes, O God. So, umaga nito, Panginoon, hallelujah. Kung ikaw ay nakaranas, O God, mga discouragement sa iyong previous life, o may mga bagay na hanggang ngayon ay kumakatok sa iyo o nagiging anino of being a broken family in the name of Jesus, O God. Patuloy, Panginoon, continue to come the presence of God. Hallelujah. Sapagkat ang Diyos kailanman ay hindi tayo pinababayaan. Patuloy na siya ang hari ng ating buhay. Kung tayo man ay broken family, always remember that we are complete in the family of God. And the spiritual family. Hallelujah. Ano man kabigatan na naranasan natin sa ngayon, let go mo na yan. Ibigay mo sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ang ating tunay na pamilya. Ano man po yung ating mga fears sa ating mga nakaraan in Jesus' name. Ano man po Panginoon ang ating mga naranasan na hindi nakakalimutan sa ating mga nakaraan patuloy. Nakalimutan mo and then God control your over your life. Hallelujah.